Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Dry. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Dry, 22 years old. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng isang pagkakaibigan na nagsimula sa simpleng tulong pero nauwi sa katahimikan. Nagsimula ang lahat kay Noel. Isa siyang guy friend noong college days, Kathy. Hindi naman siya sporty na tao, pero madalas siyang tumutulong sa amin tuwing PE classes. Kapag may activities, siya yung laging present para mag-assist kahit hindi naman required. Kaya ang tingin ko noon sa kanya, simpleng mabait lang na kaibigan. Wala akong ibang iniisip na motibo, Kathy. Nagkataon pa na naging magkasunod ang schedule namin sa klase. Dahil sabay din ang uwian namin, madalas niya akong hinahatid at sinusundo. Hanggang classroom, hinahatid niya ako. Sa una, normal lang para sa akin yun. Akala ko friendly gestures lang. Habang naglalakad kami, nagkukwentuhan kami tungkol sa schoolworks, deadlines, at mga simpleng bagay sa buhay estudyante. Pero kahit ganun, Kathy, hindi ko pa rin binigyan ng kahulugan ng lahat. Kasi wala naman siyang direktang sinasabi na gusto niya ako. At ang isip ko noon, kung gusto ka talaga ng tao, sasabihin niya. Hanggang dumating ang Valentine's Day. Isa yung araw na hindi ko malilimutan. Habang naglalakad ako sa hallway, bigla niya akong nilapitan at inabutan ng isang rosas. Nagulat ako. Hindi ko alam, Kathy, kung papaano magre-react. Natulala na lang ako habang hawak ang bulaklak. Tapos niyaya niya ako makipag-date. Sa totoo lang, pumayag ako kahit ayaw ko. Hindi dahil gusto ko siya, kundi dahil hindi ko alam paano tumanggi nang hindi siya masasaktan. At dahil classmate din siya ng close friend ko, ayoko ring magkaroon ng awkwardness sa group namin. Lumipas ang mga araw, pero ramdam kong lumalalim ang effort niya habang ako naman ay lalong umiiwas. Dumating pa yung school trip namin sa Baguio, Kathy, para sa film fest at kasama siya doon. Alam kong gusto niyang akong makasama, pero ako naman, 3 films ang pinanood ko sunod-sunod para lang maiwasan siyang makausap. Sa bawat pagkakataong yayayain niya akong lumabas, gumagawa ako ng dahilan para umiwas. Hindi ko kasi kayang sabihin ng harapan na hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi, sobrang guilty ko sa mga ginagawa kong paglayo. Kaya naganap ako ng paraan kung papaano siya re-reject or ire-reject ng maayos. Nag-chat ako, GPT Kathy, para kung papaano magsabi ng maayos at kung papaano mag-reject ng isang tao, lalo na ng isang lalaki. Nang may nakita akong maayos, nag-copy-paste na lang ako. Pero sa sobrang hiya ko, kaibigan ko pa ang pinasend ko sa kanya. Di ko inaasahang magre-reply siya kaagad at ang sabi niya, "It's okay." Simple, maikli, pero ramdam ko ang bigat, Kathy. Pagkatapos noon, hindi na kami nag-usap. Wala nang hatid sundo. Wala nang kamustahan tungkol sa workloads. Wala nang simpleng lakad sa hallway. Unti-unting tuluyan na ring nawala ang dating pagkakaibigan namin. Ngayon, kapag naaalala ko si Noel, may konting pagsisisi. Hindi dahil hindi ko siya minahal, Kathy, kundi dahil hindi ko naingatan ang respeto at friendship na ibinigay niya sa akin. Kung maririnig man niya ito, gusto kong sabihin, salamat sa kabutihan mo at sorry kung naging duwag ako sa pagsagot sa'yo ng harapan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham.
lubos, na gumagalang, at nagmamahal. Try. Love Me, Kathy G.